Hi guys, for today's vlog. So ito, requested topic to ng mga netizen na nag-PM sa akin na na-experience nila. So nasettle ko ang utang ko pero may outstanding pa rin daw ako. Kahit application settled na. Tawag ng tawag sila, paano ito i-dispute? So sa mga nakaranas na ito, makinig po kayong mabuti. So kabayan, sobrang nakaka-stress talaga yung sitwasyon na to, tama? Ginawa mo na ang tamang paraan, binayaran mo ng buo ang utang mo. Tapos biglang may kukontak sa'yo na may outstanding ka pa raw. Kahit settled na ang nakalagay sa application mismo. Okay, sa video na ito, alamin natin ang step by step na proseso kung paano mo ito ma-dispute ng maayos. So, una, wag mo munang tanggapin agad ang sinasabi ng tumatawag sa'yo. Okay, mag-verify muna. Sabihin mo sa kanila ng malinaw, settled na po ang account ko sa application. Gusto ko pong malaman kung bakit merong sinasabi kayong outstanding. Hilingin mo ang detalyadong breakdown, magkano ba talaga ang sinasabi nilang natitira at para saan ito. Interest, penalty, or ibang order. Pangalawa, i-secure agad ang lahat ng proof na settled na ang account mo. Kunin mo ang number 1, screenshot ng application na nagpapakita ng paid o settled status. Pangalawa, resibo o confirmation number na huling bayad mo. Okay? Pangatlo, bank statement na nagpapakita ho ng transfer. Pangapat, petsa at oras ng huling bayad mo. Ang mga ito ang magiging pangunahing ebidensya mo para sa buong proseso ng dispute. Pangatlo, i-check kung baka may hiwalay na order o plano na hindi mo pa na-cover. Naalala natin sa mga nakaraang video natin tulad ng Tabi o kahit sa ilang setup ng Cash Now, ang bawat purchase o loan ay pwedeng magkaroon ng hiwalay na plano. Kaya kung settled ka sa isa, posibleng may isa pang maliit na order o late fee na hindi mo na-realize or napansin. I-check mo ang bawat individual na transaction, hindi lang ang overall summary. Okay, ang pang-apat na step, i-email agad ang official support ng lending company. Hindi lang basta sumagot ka sa tawag. Isang malaking dahilan ho kung bakit importante ito, ang tawag ay walang written record, pero ang email ay may petsa, may proof, at may paper trail. So, isama nyo sa email yung buong pangalan at account details, screenshot ng settled status application mo, proof of payment mo, malinaw na tanong, bakit merong sinasabing outstanding balance ngayong settled ng account mo sa kanila. Okay, ang panlimang gagawin nyo, sabihin ng malinaw sa kanila na huwag ka nang tawagan hanggat hindi pa nila nare-resolve ang dispute mo. May karapatan kang hilingin ito, hindi tama na patuloy kang tinatawagan para sa isang bagay na sa tingin mo naman ay tapos na. Kung magpatuloy pa rin ang mga tawag matapos mong ipaalam ito ay maaaring ituring ng abusive collection practices. Nalabag sa consumer protection ng regulation ng Central Bank. So pang-anim, kung walang resulta sa loob ng 30 days, i-escalate mo ito Base sa regulation ng Central Bank, obligado ang lending company na i-resolve ang complaint ninyo ng mga borrower sa loob ng 30 business days. Kung wala pang resolution, may dalawang option ka. Central Bank Consumer Protection Department po, centralbank.ae o tumawag sa 800 CBUAE. Pangalawa, SANADAC platform. Dito po kayo magko-complain kung talagang hindi na ma-resolve yung dinispute nyong email sa loob ng 30 days. Pangalawa, yung SANADAC platform na sabi ko na rin to sa vlog ko, ang Independent Financial Ombudsman ho ng UAE. Sa email nila or website nila, sanadac.gov.ae. Libre gamitin ho ito. Diyan po kayo mag-complain. Pampito na gagawin nyo, i-check din nyo ang inyong AECB report para makita kung tama ba talaga ang record mo. Pwede nyo hong i-verify dito kung anong status talaga ng naka-reflect sa official na credit bureau, settled close, or may outstanding balance pa kayo. Kung mali ang lumabas dito, may karapatan ka ring direktang mag-dispute sa AECB mismo.
Hindi lang sa lending company, dahil sila ang huling source ng totoong credit status mo. Panghuli, idokumento ho ang bawat tawag na natatanggap mo habang naghihintay ng resolution. Petsa, oras, pangalan ng kausap kung nasabi man nila at kung ano yung sinabi nila. Ito ang magiging additional na ebidensya mo kung sakaling kailanganin mong i-escalate ang usapin bilang harassment. Hindi lang simpleng billing dispute eh. Sa madaling salita mga kabayan, hindi mo dapat basta tanggapin na lang ang sinasabi ng tumatawag kung malinaw namang settled na ang account mo sa application. Okay? May proseso ho tayo para ipaglaban ito mula sa organisadong documentation, malinaw na email dispute, hanggang sa pag-escalate sa central bank o sa NADAC kung kinakailangan na. Ang pinakamahalaga ay huwag pong manahimik lang at basta tanggapin dahil malinaw ang karapatan mo bilang consumer na makorek ang maling record. So disclaimer lang mga kabayan, ang impormasyong ito ay base lang ho sa Consumer Protection Regulation ho ng UAE Central Bank at general practice ng billing disputes. Hindi ito legal advice, okay? Kasi marami tayong bashers dyan para po sa tumpak na assessment ng specific na situation mo ngayon. Direkta po kayo mag-inquire sa lending company o kumonsulta ho kayo ng isang licensed na abogado sa UAE. So kung meron po kayong parehong experience, good or bad man yan, i-comment nyo po yung mga settled na pero may tumatawag pa rin. Comment nyo dyan, i-share nyo sa comments kung paano nyo ito na-resolve. Baka makatulong ho ito sa iba nating kababayan. At kung gusto nyo po ng follow-up video about sa susunod nating topic, comment lang kayo dyan and pwede nyo po akong i-PM. So yun lamang po, maraming salamat. Please like and share my video.